ginagawa mo ang buhay ng babaeng pinakamamahal ko. Parang pinagsakloban nga ng langit at lupa itong si Tanggol nang malaman niya na pinagtanggol nga siya nitong si Mokang at hindi nga niya inaasahan na gagawin nga ni Mokang yun sa kanya na siyang dahilan kung bakit biglaan ang kanyang pagpanaw. Kaya naman biglaang naputol ang kanilang pakikipaglaban sapagkat wala na ngang saysay ang lahat. Dahil nawala na nga ng buhay itong si Mokang, agad-agad ngang tumakas na nga itong si Bumbles. At itong si Tanggol, daladala nga itong wala ng buhay na si Mokang. Agad na pinuntahan nila ang simbahan ng Nazareno. At dito nga ay punong-puno ng galit at hinanakit nga itong si Tanggol sa nangyari sa kanyang nobya na si Mokang. Ito nga ay parang sinisisi pa niya ang Diyos kung gaano ba daw kalaki ang kanyang kasalanan, bakit umano lahat ng mga mahal niya sa buhay ay kinukuha na nito at ganito ba daw kabigat ang parusa na dapat niyang mararanasan. Samantalang ito ngang si Ramon at patuloy pa rin na hinahanap itong si Mokang. Nalaman din nila na posibleng sugatan nga itong si Mokang at posibleng patay na nga ito. Kaya naman ang tinatanong nila ngayon kung sino ang bumaril sa kanya. Silang kamalay-malay na nasa loob lang ng kanilang bahay ang ahas at ang taksil na siyang naging dahilan kung bakit nawala na nga ng buhay itong si Mokang. Samantalang ito nga si Tanggol ay pinapangako niya sa Poong Nazareno na ipapalasap niya sa oras na malaman niya kung sino talaga ang may dahilan ng pagkamatay nitong si Mokang. Hindi siya magdadalawang isip na ipaghiganti ito at iparamdam ang puot na kanyang nararamdaman. Kung puno nga ng pagdadalamhati at hinanakit itong si Tanggol, ngunit wala talaga siyang magawa kundi tuluyan na nga ilibing itong si Mokang. Wala nga pang kaalam-alam ang tunay na magulang ni Mokang kung ano ang sinapit ng kanyang anak. Ang alam lang nito ay nasa poder pa rin ito ni Ramon. Tingnan ba nga ng lalong umiinit at tagpo na Batang Quiapo? Please don't forget to like and subscribe. Thank you.